Maalab na pagbati, Pilipinas. Pinaiimbestigahan ng environmental groups at Makabayan Bloc sa Kongreso ang pagtatambak ng US ng tone-toneladang basura sa Subic Bay Freeport Zone. Kasama sa mga naghain ng House Resolution 1164 si ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino. Tinawag nilang iligal ang pagtatambak ng electronic waste o e-waste ng US sa Pilipinas. Illegal siya dahil labag sa ating mga batas. Merong international convention, yung Basel Convention. Signatory tayo since 1994 pa. May mga bansa na ginagawang dumping ground ng e-waste ang ibang bansa. So sabi dun sa Basel Convention, kailangan member states lamang ang pwedeng mag-transfer ng e-waste from one to the other. Sa kasong ito, hindi signatory, hindi member ang US, samantalang member ang Pilipinas. So, paglabag na yon. Ayon sa grupong Basel Action Network, umabot sa 234 containers ng basura ang namataan sa Subic. Naglalaman ito ng mga sirang gadget at iba pang electronic materials. Sumagot naman ang Subic Bay Management Authority at sinabing recycling ito at hindi pagtatambak ng basura. Ang sarili nating mga autoridad sa pamamagitan ng pagpapabaya, paghuhugas kamay, pagpapahintulot sa kabila ng pagbabawal rito, hindi nangyayari yung proteksyon sa ating teritoryo, sa ating kalikasan at sa ating mamamayan. Tinututulan ito ng environmental groups gaya ng Center for Environmental Concerns Philippines. Pwede umano kasing magdulot ng e-waste ng kontaminasyon sa hangin, lupa at tubig na delikado para sa mga komunidad. Matagal na yung kasaysayan ng US na talagang nilalabag niya yung karapatan ng mga Pilipino sa kalikasan nang walang pananagutan. So kung maalala din natin, nung iniwan ng US yung kanilang mga base sa Clark at Subic, nag-iwan sila ng maraming mga nakalalasong chemical galing sa mga military activities, sa equipment, supplies. Meron ding kaso na nag-dump sila ng wastewater sa Subic noong 2012. Isa siyang reflection ng matagal na kawalan ng kakayanan na ipanagot yung US sa kanyang mga nakakapinsalang aksyon. Dagdag ng CEC, walang respeto sa soberanya ng bansa ang ginawang pagtatambak na ito ng US. At isa lang umano ito sa mahabang listahan ng mga paglabag ng US sa bansa. Pagsuko talaga siya ng soberanya. Binibigyan natin ng control yung US na diktahan kung ano yung pwedeng panggamitan ng lupa natin, ng mga human resources. Para kay Representative Tino, napapanahon na questionin ang mga kilos ng US, lalo na't ginugunita ang tinaguriang US-Philippines Friendship Day. Aniya, mapaminsala ang mga ginagawang aktibidad ng US, tulad na lang ng walang tigil na military exercises at operasyon nito sa Pilipinas. Ayon mismo sa US Army, nakawalong maritime cooperative activity na ang US Coast Guard at Philippine Army sa West Philippine Sea ngayong 2026 pa lang. At hindi lang sa West Philippine Sea, maging sa iba't ibang bahagi ng bansa, sunod-sunod ang military exercises tulad ng live firing, missile testing at iba pa. So, tambakan na nga ng basura, lansaran pa ng gera? Pinaghahandaan talaga ng US ay gera laban sa China. So yung West Philippine Sea, mas ang silbi niyan sa US ay yung pagpapainit ng sitwasyon doon para magtuloy-tuloy at lalong lumakas ang galit ng publiko sa China. Sa gitna ng pagkadehado ng bansa sa mga kilos ng US, kinwestiyon ng mga grupo ang pagpabor ng Marcos Jr. administration sa mga mapaminsalang aktibidad ng US sa bansa. Kaya sa darating na July 4, ang tinaguriang US-Philippines Friendship Day, maglulungsad ng protesta ang mga progresibong grupo para panagutin si Marcos Jr. at ipanawagan na itigil ng US ang panghihimasok sa bansa. Ang napakahabang relasyon ng US at Pilipinas, nananatili tayong mga sakop sa ilalim ng US at ginagamit para sa pakinabang ng US economically lunsara ng gera. Kitang-kita yan sa expansion ng presensyang militar ng US sa Pilipinas. So, hindi ito tunay na kaibigan.